Isang napakagandang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At ngayon ay January 21, 2024. Tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoong Diyos at hindi niya tayo pinababayaan at ginigising niya pa rin tayo bawat umaga, mga kapatid. Pakikipagtulungan sa langit. Yan po yung ating pong tatalakayin ngayon pong ating devotional. Paano tayo makikipagtulungan sa langit? Ating pong idalangin yan, mga kapatid ko. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, narito po kami. Kami po'y lumalapit sa inyo at humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. At kami dumadalangin, O Diyos, ituro niyo po sa amin at tulungan niyo po kami kung paano kami makatulong sa langit na kung saan kayo po ang aming mapapurihan, kayo lamang ang patuloy naming sambahin at wala nang iba. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sabi po dito sa ating pong pinaka-key text, Filipos 2:12 to 13. Sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So nandito po yung kasagutan sa tanong na papaano natin maisasagawa ang sarili nating kaligtasan. Ito pala yung sinasabing pakikipagtulungan sa langit. Papaano po natin magagawa ang sarili nating kaligtasan? Sa pamamagitan ng pagnanais na maligtas. Sa pamamagitan ng paggawa, no? Yung pananampalataya na tinanggap natin ang kaligtasan. At sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, pagkatapos mong manampalataya, nagnais ka na manampalataya, ay ikaw naman ay susunod sa Panginoong Diyos. Pero sabi dito, mga kapatid, no? Ang gumagawa sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung will mo lang na gumawa, yung will mo lang na manampalataya, and the rest ang Panginoong Diyos na. Yung will natin, tinutulungan pa tayo ng Panginoon na sumampalataya sa Kanya. So, ayan po, mga kapatid ko. No? At napakaganda at napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos sapagkat nandyan yung pag-alalay niya sa atin. Para tayong lumpo, no? Na inaalalayan ng Panginoon. Eh, gano'n naman talaga, nalumpo tayo sa pagkakasala. Kung wala ang Panginoong Diyos ay hindi tayo makakapanagumpay. Hindi natin magagawa ito, mga kapatid. So, sabi po dito sa ating devotional, sa mga makalangit na dako, sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa, ganap na umaasa ang tao sa Diyos. Yan ang pinakapunto nung pong talata kanina. Hindi siya makakagawa ng kahit isang hakbang palapit kay Kristo sa kanyang sarili, malibang pinapalapit siya ng Espiritu ng Diyos. At ang pagpapalapit na ito ay magpakailanman at magpapatuloy hanggang pigatiin ng tao ang Espiritu sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagtanggi. Paano po napipigati ang banal na Espiritu? Sa pamamagitan po ng pagtanggi natin sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, kailangan tayo magpatuloy na manampalataya sa Panginoong Diyos. No? Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating pong buhay. Makipag-cooperate tayo sa Panginoong Diyos. Patuloy na nagpapakita ang Espiritu sa kaluluwa ng mga sulyap ng mga bagay ng Diyos. At pagkatapos ay tila lumalapit ang isang banal na presensya at kung ang isip ay tumugol, kung ang pinto ng puso ay nabuksan, ang sabi diyan, nananatili si Jesus sa taong iyon. Kanino daw nananatili ang ating Panginoong Jesus? Sa mga isip na tumugon, sa mga pinto ng puso na nabuksan. Ayan, nananatili ang Panginoon. Kaya kung ang ating isip ngayon ay tumugon sa Panginoong Diyos, kung ang ating pong puso ngayon ay nabuksan para sa Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ay nananatili sa bawat isa sa atin. Napakaganda, no? Ang ating Panginoong Jesus ay nananatili sa bawat isa. Napakaganda nun. Dahil sino ang gusto nyo manatili sa inyong buhay? Siyempre ang Panginoon, no? At hindi ang kaaway, of course, mga kapatid. Hindi nagmumungkahi ang Espiritu ng Diyos
na gawin ang ating bahagi, maging sa pagnanasa o sa paggawa. Sa sandaling ihilig natin ang ating kalooban na umayon sa kalooban ng Diyos. Ayan, teka muna, no? Hindi nagbubungkahi. Ano daw po yung hindi iminumungkahi ng banal na espiritu? Na gawin po ang ating bahagi, maging sa pagnanasa o sa paggawa. Pero ang sabi dito, ang kinakailangan lang natin gawin ay ihilig natin umayon sa kalooban ng Diyos, yung kalooban natin. So, ibig sabihin, ay ihiga lang natin ng kaunti na gano'n. At babagsak na yan papunta sa kalooban ng Panginoong Diyos, di ba? Parang domino effect. Yun lang yung gusto ng Panginoong Diyos at ang Panginoon na ang bahala. Pero mo, kaunting-kaunting desisyon lang ang kailangan natin. Ang biyaya ni Kristo ay handa makipagtulungan sa tao. Ngunit hindi ito ang magiging kapalit ng ating pagpapasya at pagkilos. Ay ano daw, kaya't hindi ang kasaganahan ng liwanag at patong-patong na ebidensya ang manghihikayat sa kaluluwa, tanging ang pagtanggap ng liwanag, ayun, na pumupukaw sa mga kalakasan ng kalooban na kumikilala at tumatanggap sa alam niyang katwiran at katotohanan. At sa gayoy nakikipagtulungan sa mga makalangit na paglalaan na itinalaga ng Diyos para sa pagliligtas ng kaluluwa. So dito po mga kapatid ko, no, ang ating pong Panginoong Diyos ay isa lang ang layunin. Tayo ay maligtas sa lahat ng ating kalikuan. Ang kailangan lang po natin makipagtulungan sa langit, makipagtulungan sa ating Panginoong Diyos na ihilig natin yung pong ating pagnanais, pananampalataya sa ating pong tagapagligtas at ang Panginoon na ang bahala sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa umaga po na ito, marami ang mga tao na iniisip nila na para sila maligtas, kailangan gumawa ng paghihirap, kailangan gumawa ng sakripisyo, kailangan gumawa ng ganito, kailangan gumawa ng ganyan. So hindi natin kailangan na pahirapan ng ating pong mga sarili. Ang kinakailangan natin ay ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sarili at ang Panginoong Diyos ang aalalay sa atin. Kung ilalagay ng makasalanan o ng tumalikod ang kanyang sarili sa pagsuway at kasalanan, maaring kumikislap ang liwanag mula sa langit sa paligid niya nang hindi sinisira ang nakakabighaning kapangyarihan ng kasinungalingan at ng gayuma ng panlilinlang ng mundo. Yan po mga kapatid. So sikapin natin na lumakad sa liwanag. Ayan, na tayo yung ating desisyon, huwag masira na gayuma ng pansanlibutan. Bakit? Bakit gayuma binanggit dito? Dahil talagang matindi ang banat ng sanlibutan eh. Talagang ang sanlibutan, mga kapatid, ay nariyan para tayo ay linlangin. Ang panglilinlang ng kaaway ay gayon na lamang. Kaya kailangan manindigan tayo, manghawak tayo sa katotohanan, mga kapatid. Dahil kung wala ang ating Panginoong Diyos, wala tayong magagawa. So, para makipagtulungan sa langit, ang kailangan po natin gawin, unang-una, inabanggit, ay yung ating pong pagnanais at paggawa ay nakahilig sa kalooban ng Panginoong Diyos. At pangalawa, huwag tayong magpatukso sa kaaway. Yan, huwag tayong magpalinlang sa kaaway sa gayuma ng sanlibutan. Ano ba yung gayuma ng sanlibutan? Maipagpalit ang kayamanan sa Panginoong Diyos. Magpagpalit ang Diyos sa mga layaw ng mundo, sa mga hilig ng mundo, kaysa sa ating Panginoong Diyos. Napakadelikado niya. Yan ay makamandag. Pero kung ating ihilig yung ating pagnanais, manampalataya sa Panginoong Diyos, ang Diyos ay tutulungan din tayo at magiging malakas yung pagtulong sa atin. Sabi dito, huwag sundin ang tinig ng manlilinlang na naaayon sa pinabanal na kalooban, bagkus sundin ang udyok na ibinigay ng Diyos. Lahat ay nakataya, may kipagtulungan ba ang tao sa banal, sa pagnanais at sa paggawa? Dapat pagtulungan. Ayan po mga kapatid, ano po ang sabi? Huwag pong sundin ang tinig ng manlilinlang. Kundi kaninong tinig ang dapat natin sundin? Tinig ng ating pong Panginoong Diyos. Yun na nga, tinig ng pag-asa. Kaya dyan po sa Central Luzon Conference, meron tayong programa na tinig ng pag-asa. At syempre, yung tinig ng Panginoon yung pakikinggan natin na nakasulat sa banal na kasulatan.
kung ilalagay ng tao ang kanyang kalooban sa panig ng Diyos, naganapin na isinusuko ang sarili sa kalooban ng Diyos, ibinabagsak ng mataas at banal na pagsisikap ng tao ang sagabal na siya mismo ang nagtayo. Ano po yung sagabal na tayo mismo yung nagtayo? Yung pong mga makasanlibutang gawain. Yung pong pagkakasala, tayo mismo yung nagtayo nun. Paano natin ibabagsak yun? Sa pamamagitan ng pagsuko sa sarili. Maaring ikaw ay lasenggo, ikaw ay sugarol, ikaw ay makasalanan, ikaw ay palabura, ikaw ay palabintangin, mangangalunya, mamamatay tao, sinungaling, nandun na, sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi nangingili ng araw ng Sabat. Yun kasi yung mga definisyon na tayo ay nagkasala sa Panginoong Diyos eh. So ang kailangan natin para magiba yung mga wall na yon, na tayo mismo yung nagtayo, ay isuko ang sarili sa Panginoong Diyos at ang lahat ng sagabal na yon ay babagsak, mga kapatid. Lahat ng sagabal na yun ay babagsak sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Naalis ang basura mula sa pintuan ng puso. Yan pala ay basura sa puso eh. Sinisira ang pagsuway na humahadlang sa kaluluwa. Nabubuksan ang pinto ng puso at pumapasok si Jesus. Ayan. Hindi makakapasok ang ating Panginoong Jesus sa puso't isipan natin kung puro basura ang puso natin. Basura ng sanlibutan, basura ng pagnininla. Yan. Upang manatili bilang isang malugod na panauhin. Ayan. Ano po? Malugod na panauhin ng ating pong Panginoong Diyos. At siyempre, hindi lang basta malugod na panauhin, siya ay ating tagapagligtas, siya ay ating ama, siya ay ating po. Kasi sabi ni Jesus Christ, siya ay ating magiging ama, ama ng kaligtasan, ang ating pong Panginoon. Ama ng manlalalang, ama ng lahat ng nilalang, ang ating Diyos Ama. Jesus, ama ng lahat ng naligtas. Ayan po mga kapatid ko. Sa ama ng pananampalataya, sino? Si Abraham, no? So dito po mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay willing na makipagtulungan sa atin. Basta tayo ay willing din na makipagtulungan. Biruin mo, ilang percent ang kailangan natin para tayo tulungan ng Panginoon? So, pagtatansya ko dito sa ating devotional nasa 5% na. Yan, kaunting porsyento lang. And the rest, ang Panginoon na ang bahala. Yung pong malaking porsyento sa Panginoong Diyos na yun. At nakatulong na tayo sa langit. Ganon. Malaking bahagi na yun. Basta't yung desisyon natin sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung hindi tayo hihilig sa Panginoon, walang mangyayari, di ba? Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sabi diyan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. And the rest, mga kapatid, no? Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Diyos. Kaya sa umaga po na ito, italaga natin ang ating mga sarili at yung take away na word ko nakita ko sa devotional, isuko ang sarili sa Panginoong Diyos at ang Panginoon na ang bahala sa atin. Na tayo ay palakasin at tayo ay iligtas at tayo ay gabayan sa ating pong buhay na ito. At yan po ang mga makalangit na dako sa umaga po na ito at patnubayan tayo ng ating Panginoong Diyos. So sa umaga na ito ay extend ngayon na po yung araw ng libing ng pamangkin ni Mrs. So isama natin sa panalangin ang buong Villaganas family, ang buong Magro family na sila'y i-comfort ng Panginoon sa mga oras na ito. Kasi talagang malaking impact sa kanila kasi first time nila yun at nawa ay hindi na masundan at sila'y gabay ng Panginoon, ingatan sila ng Panginoon lahat at gayon din po sa ating mga kapatiran na nawalan din ng mahal sa buhay ay ating ding idalangin, i-comfort sila ng Panginoon at gayon din po ang mga church planting site natin ay isama natin sa panalangin na magkaroon tayo ng mga budget para atin po itong mapatayo na maayos at maraming mga tao ang tumanggap sa ating Panginoon. At gayon din po mga kapatid ko, ating pong isama sa panalangin yung pong gagawing orientation ng officers diyan po sa Bungabon ngayon pong araw na ito, no? Kaya maaga tayo papunta tayo doon sa Bungabon, magkita-kita tayo sa buong area 2 ng mga church board members, yung mga officers. So ngayon ay pakinggan mo natin ang awit na ito at
papatnubayan tayo sa panalangin ni Brother Melvin Vilasano. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hand. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hands. Oh, just like that little lad who gave Jesus all he had, all the multitude was fed with some fish and loaves of bread. What you have may not seem much, but when you give it to the touch of the Master's loving hand, then you will understand how your life will never be the same. Just ordinary people. My God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hands. Because little becomes much when we place it in the Master's Amen mga kapatid. Ordinary people, ano po. Naiyak ako sa kanta na ito, kinakanta ko ito habang nakikinig ngayong umaga. Naluluha talaga ako. Tunay na napaka-powerful ng awit na ito mga kapatid. Napaka-powerful niya. Biruin mo, kahit ano lang yung ibibigay mo sa Panginoon, kahit gaano kaliit lang yan, ibigay mo sa Panginoon, magiging malaki yan. Magiging malaki at maraming magagawaan po. Kaya tayo, hindi natin kailangan maging perfecto, expert o maging banal bago lumapit sa Panginoon. Ngayon, ordinary, lumapit po tayo sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya at magpagamit. Sumuko, sabi nga ni Pastor na sumuko.
sa Kanya. Humilig, ito napakaganda, no? Humilig lamang tayo ng kaunti. Alam nyo yung kayong mag-sweetheart, mag-asawa, humilig, nakaupo kayo sa isang bench sa isang public place. Pag napahilig kayo, kasarap humilig sa inyong mahal sa buhay. Ganyan po, pag sa Panginoon tayo humilig, ano, talagang makakatulog ka sa sarap at talaga namang mapapatagal yung iyong paghilig hanggang sa ikaw ay maging connected na sa Kanya, ano po. So yan, napakaganda, at nakita ko na marumi pala yung ating puso, ano. Kapag marumi ang ating puso, hindi makakapasok ang Panginoon. At isang magandang point na nakita ko, ang Panginoon ay gawin nating malugod na panauhin. Di ba pag may bibisita sa bahay niyo, may darating kayong bisita, o darating si kumari, darating si tita galing Amerika, o ganito, linis kayo ng bahay, grabe, todo linis, di ba? Ganon ang ating puso pala, para mapapasok natin ang Panginoon sa ating puso. Linisan natin todo ang ating puso, alisin ang mga basura nakakalat na yan, papasukin natin yung isang malugod na panauhin. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Napakaganda sa umaga na ito. Naway tayong lahat ay makipagtulungan sa langit. Ano po? Ano man yan, maliit na bagay na yan na kaya natin ibigay. Kaunti lang yung willingness lang natin. 5% sabi nga ni Pastor, ay sapat na sa Panginoon. Magiging mafe-fed na niya ng multitude. Kagaya nga ng little lad, yung mga bata nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. No? So yun, isang kwentong maliit na kwento na tunay na kapag maliit ibinigay mo sa Panginoon, willing ka na ibigay, ito ay palalaki niya. Kaya yan, magandang umaga sa ating lahat, magandang blessing sa umaga na ito, at patuloy tayong magtalanginan sa bawat isa. Naway matuto tayo humilig sa Panginoon, humilig lang ng kaunti, ano po, sapat na para sa Kanya. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami pinalalahanan na ang pakikipagtulungan po sa langit ay hindi mahirap. Bagkus ito ay kailangan lang ng aming kaunting paghilig po sa inyo o makipagtulungan sa inyo sa pamamagitan ng pagsuko namin mga sarili at umilig kami sa inyo. Alam po namin na naintindihan namin na ang aming mga puso ay maraming mga lamang basura. Tulungan niyo po kami, Ama, na ito ay aming malinis upang ang aming Panginoong Hesus ay aming matanggap na bilang isang malugod na panauhin sa aming puso. Salamat sa mga paalala na ito. Bawat umaga, tunay na ang aming puso ay natatouch. Tunay na aming karakter ay patindi na willing kaming baguhin ito upang maging katanggap-tanggap po sa inyo, upang maibalik namin ang kahit maliit na parte lamang ng pagmamahal na binibigay niya po sa amin, na alam namin na inyong pag-ibig ay wagas, ngunit maibalik namin sa inyong kaunting pagmamahal ay ito ay tunay na napakaganda na po para sa aming panimula. Maraming salamat sa inyong paggabay at patnubay sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin na kayo ang presensya ninyo sa aming buhay sa araw-araw. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin, unang-una yung mga officers na pupunta dyan sa Bungabon, magta-travel lang malayo. Mga ingatan po kami sa daan, ligtas kaming makarating doon malayo sa anumang kapamakan. Naway ang aming matututunan doon at maririnig ay may apply namin sa aming mga gawain sa iglesia. Amin din sinasama sa panalangin ng mga church planting sites na may magkaroon na ng budget upang ito ay maumpisa na at tuloy-tuloy na matapos at pumagamit na ng kapatiran. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang comfort sa family ng mga Villaganas at Magro family. Ngayon ang huling araw na makakita nila na natutulog ang kanilang pamangkin na si Tintin, at naway patuloy na comfort ay gawad po sa kanilang mga magkakapatid, magkamag-anak doon sa kanilang lugar. Naway hindi ito maging dahilan para sa kanilang pagtalikod sa pananampalataya, bagkus ito ay maging dahilan para mas lalo silang kumapit po sa inyo at makita nila ang tunay na kulay ng buhay, at patuloy na sila ay pagpalain sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Patuloy sila magliwanag sa kanilang nasasakupan. Patuloy din namin sila sama sa panalangin ng family ni Brother Tindo. Patuloy po rin silang i-comfort sa kanyang pagkawala, at alam namin na malungkot ang buhay kapag nawawala ng mahal sa buhay. Ngunit alam ka namin na nariyan kayo para kami ay suportahan, samahan, pagkaloob ang aming mga pangailangan.
Patuloy din namin sinasama sa manalangin ng family ni Brother Richard Melicrito. Patuloy na comfort po kami dalangin sa kanya. Alam namin na nalulungkot ang kanyang pamilya. Ngunit sa tulong po ninyo, sila ay mako-comfort. Sila ay mababawasan ng sakit at higit sa lahat. At patuloy na titingin po sa inyo, titiwala sa inyo mga pangako na one day ay patuloy na kami magtapat sa inyo, magkikita-kita po ulit kami muli sa inyong pangalawang pagbabalik. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang comfort sa magkakapatid na sina Patrick, Nicole, si Trixie Pasqua. At naway patuloy nyo sila samahan sa kanilang pang-araw-araw pamumuhay, na huwag silang mapalayo sa inyo sa kabila ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kasama din namin sa panalangin ng mga pamilya na nakikinig ngayon. Kalusugan ang aming dalangin sa bawat isa, gayon din ang aming hanap buhay. Ito naway pagpalain maging sapat sa aming mga pangailangan, at kami rin naman na maging pagpapala sa iba. Sama namin sa panalangin ng family ni Ate Milin, kasama na higit sa lahat ng kanyang mga apo, kanyang mga anak. Patuloy pong nakatingin at magtiwala po sa inyo. Kanilang kalusugan ay dalangin din namin. Kasama na rin si Sister Rose Chris Encarnado, ang kanyang family, buong family, Sister Dang de la Cruz at ang lahat ng pamilya na narito ngayon. Kasama din namin sa kalakasan at recovery ang mga kapatid. Nito si Pastor Alex Rigor, may balik daw ang kanyang pananalita upang patuloy itong magamit sa inyong bukurin, makapitas ng mga aanihin. Kasama na rin ang kalakasan ni Kuya Bobby, Ate Lorna, ni Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, at ang lahat ng kapatiran na may karamdaman. Si Michael Torella, ang tatay at nanay ni Pastor, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, si pamangkin ni Sister Marites Loreto, ang apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso, si Kuya Arman Reyes, kanyang recovery, Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio, John Paul Cheng, Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, Esther Lopez, Benjamin Unti, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita si Dayan, Sister Pichi, Renato Santos, Sister Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sahel Sanchez na patuloy ng titiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, mga kapatid po nito Ama. Ang iba sa kanila ay nagpapalakas, nagpapagaling recovery. Ang karamihan sa kanila ay nasa malubhang kalagayan, at higit sa lahat sila kasama ko, kasama namin, ay patuloy nagtitiwala sa inyo. Nangangailangan na inyong gabay at patnubay sa bawat araw, di lamang sa physical na karamdaman, higit sa lahat sa spiritual na kalagayan. Alam namin na kayo ay dakilang Diyos na marunong alam lahat ng bagay at alam kung ano nakabubuti sa amin. Pagkaloob nawa ito ayon sa inyong kalooban at hindi na sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po muli. Good morning po sa lahat. At alam ko kayo ay na-bless sa umaga nito, sapagkat ako personally ay na-bless sa mga awit na ating napakinggan. Awit na Kuya Monching, awit no sa huling awit, Ordinary People, at sa message ni Pastor. Tunay na tayo na-bless po. At good morning po sa lahat na humabol sa live. Alam ko mamaya makakapanood yung iba, then maaga tayo nag-start. Good morning kay Ate Mitch. Ate Mitch, na-receive ko po yung message nyo. Sige po, wait namin kayo doon sa school. At si Ma'am Yvonne, good morning po sa inyo. Kuya John, good morning po sa inyo dyan. Si Ate Flor, Kuya Sunny, good morning po sa inyo dyan, sa inyong mga kasama sa bahay dyan. At Kuya Monching, good morning po sa inyo. Sister Leonin Narvaez, good morning din po. At sa lahat na nakikinig sa background, at lalong higit sa mga makikinig sa replay, no? Andito rin si Sister Celedonia mag-isa at yung iba pa. Ayan, at ako'y gagayak na. Sister Nimpa Rivera, na late. Hindi po kayo na late, napaaga po kami actually. Ang aga po 5:26 pa lang. Na late, hindi po kayo na late. Kami po ang napaaga dahil kami ay pupunta doon sa Bungabon. Ano po? Si Pastor pupunta, ako pupunta. Ala 5:30 kami alis. Dapat maalis na ako ngayon din sa bahay. Si Kuya Melchor andyan din, ano? So yan, umpisa i-slide back nyo na lang po. Pwede namang i-slide back yung slider para makapag-umpisa ulit ka. At ganoon din naman parang live yun. So yan, kaya mga kapatiran,
kita-kita po tayo roon. Kung tayo hindi mag-meet, at least alam natin na tayo naroon. Sama-sama tayo sa Bungabon. Ingat po ang lahat. God bless po. Doon din pala kay Sister Nympha. Sige po, tayo ay magkamustahan po doon. Magkikita kami ni Pastor doon, sigurado. God bless po sa bawat isa.